Yung araw, samahan niyo naman nga ako sa panibagong araw ng buhay ko at ito nga magluluto na naman tayo ng sinabawan. Bumili nga ulit ako ng isda dito sa may Talipa pa mga kamamabali, dalawang piraso nga ulit yung binili ko, kaya yan sasabawan nga natin para naman kahit papano ay may gulay din itong ulam natin. Basta nga daw isda at saka gulay nga ang ulamin natin ay kakain si kuya. So okay naman pag ganito na palaging isda at saka gulay nga lang ang inuulam para healthy diet, diba? Hirap din kasi pag panay karne ang ulamin natin mga kamamatayin, wala pa tayong kapera-pera tapos sobrang mahal ng karne. Bali, bumili na nga din ako ng petsa dyan kasi nga sisigangin nga natin itong isda. Syempre, hindi mawawala sa sinigang ang kamatis, kaya bumili na nga din ako ng kamatis. Dalawang piraso nga ulit yung binili kong isda, mga kamamata. Sinatil ko na nga lang sa dalawa para naman magkasya nga sa amin. Mas maganda kasi pag may sabaw nga din ng ulam para naman kahit papano ay makakain nga ang lahat. Anyways, bali, hiniwa-hiwa ko na nga yung isda dyan. Pagkatapos yan, nung nahugasan ko nga ng maigi, ay naglagay na nga ako ng sabaw dun sa may kaserola. Pagkatapos yan, hiniwa-hiwa ko na nga yung mga ilalagay ko nga dito bago ko siya pakuluan. Lagay na nga ako ng kamatis, bawang, sibuyas at saka luya. Mas okay nga talaga maglagay tayo ng luya dito sa mga niluluto nating malansa para naman kahit paano ay mabawas-bawasan nga ang lansa ng niluluto natin. Nahiwa ko na nga lahat ng mga ilalagay ko dito, ay sinalang ko na nga ito. Dinamihan ko na nga ng sabaw yan mga kamama para naman kahit paano ay makarami nga tayo ng higop ng sabaw. Hihintayin nga lang natin kumulo yung sinalang natin mga kamama, kaya yan nasikaso ko na nga ang paghihiwa dito sa mga pechay. Ihat ko na nga lang tong pechay mga kamama kasi medyo malalaki nga tong mga pechay, kaya kailangan talaga hatiin natin para maunang ilagay natin yung mga tangkay. Gasan lang natin ng maigi itong mga gulay para naman kahit paano ay matanggal nga yung mga filtration na nilagay at saka mga uod. Ito yung lagi namin inuulam dun sa bahay mga kamama. Bali nga bumibili nga si Papa Omar ng ganun ng pechay, tapos lalagain nga lang namin sa nasawsaw namin sa bagoong o di kaya sa alamang. Kahit ito nga lang ang ulamin mo mga kamama ay talagang mabubusog ka na din. Makaka-relate nga lang sa akin dito ay yung mga mother out there na nagtitipid, tapos yung mga taong kumakain nga lang ng pechay na nilaga. Nugasan ko nga lang ito ng 2 beses mga kamama at binabad nga sa tubig para naman matanggal yung mga uod. Nung malapit na kumulo ito, pinapakuluan natin na sabaw mga kamama ng sinigang natin, ay naglagay na nga ako ng mga pampalasa gaya ng paminta at saka yung seasoning. Hindi rin lang kasi gabi nasanay sa walang lasang luto mga kamama, kaya minsan naglalagay din talaga ako ng seasoning pero kaunti nga lang yung nilalagay ko. Lagay na din pala ako ng asin dyan mga kamama pagkatapos yan nung kumulo nung ay nilagay ko na nga itong pechay. Sobrang sarap talaga mag-ulam ng ganito mga kamama, lalong-lalo na yung paghihigop nga ng sabaw. Loob-loob ko nga lang yung pechay dyan mga kamama, tapos pakukulaan nga lang natin. Pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay yung sinigang na seasoning. Masarap ulamin ito pag umaga at saka tanghali. Huwag lang kayong kumain ng ganito pag gabi yung mga kamama kasi nga baka makontra nga sa inyong tiyan kasi nga may sinigang ito. Akin kasi mga kamama, ayaw ko talaga yung sobrang asim, kaya katamtaman lang talaga ang nilalagay kong sinigang pag ako yung nagluluto. Pinakuluan ko nga lang ito hanggang makita kong luto na nga yung pechay mga kamama, kasi nga pag hindi naluto yung pechay ay makulat nga ito at medyo may pait siya. Sobrang sarap talaga at okay na okay talaga ito sa mga sobrang lamig na panahon mga kamama, kaya pag kayo ang magluluto ay ganito na nga lang ang gawin ninyo. Mapaparami talaga yung higop ninyo sa sabaw pag ganito nga ang ulam natin. Makikita ko na malapit ng maluto ito ay tinekman ko na nga ito, at nung kulang pa nga ng lasa ay naglagay nga ulit ako ng asin. Nakuluan ko nga lang ito ng bahagya mga kamama, pagkatapos yung pinatay ko na nga yung apoy. Yun lang, salamat.